Hi guys! Good afternoon! So for today's video, isi-share ko sa inyo yung mga process ko sa pagkuha ng Certificate of Eligibility. So, ngayon, ikikwento ko muna, way back 2021, I graduated as magna cum laude. Then, after ko graduate, hindi ko na naasikaso yung Certificate of Eligibility ko kasi umalis ako. Pumunta ako ng Doha. Nagtrabaho ako doon na almost 2 years. After ko magtrabaho ng 2 years, bumalik ako dito sa Pilipinas. Then ngayon, napag-isipan ko ng asikasuhin yung certificate ko kasi plano ko nga mag-apply sa government. So, yung una, nag-register ako sa noong una, gumawa ako ng online appointment sa kanila. So, sa online appointment, may choices siya, either regional o kaya field offices yung pipiliin mo. So, mali ko yung field offices kasi yun yung malapit sa akin. Then, na-find out ko during my schedule na hindi pala pwede kasi dapat sa regional ako pupunta gawa ng honor eligibility yung kinukuha ko. So, pumunta po ako sa may Banawe. So, yun yung pinaka-main nila na office. Okay? So, nung nagpunta ako doon, since hindi nila binalid yung field offices ko na nag-appointment po ako ulit. Kuha ako ng appointment ulit. Then, yun nga, April 1 yung appointment ko. So, dapat pag pumunta ka doon, kompleto na yung requirements mo para wala na masyadong atubili. Okay? So, one of the requirements is dapat meron kang certificate of recognition. Certificate of recognition na graduate ka. Okay? Ganyan. Then, of course, your diploma, kailangan din yan. Ayan. Noong mga panahon na yon, kumuha din ako ng Good Moral Certificate para wala na akong babalikan pa. Then, TUR, kailangan to. Ito ang pinaka-importante, yung TUR natin. So, sa lahat ng original nito, dadalhin nyo to doon sa office, sa regional. Then, dapat meron din kayong photocopy. Okay? Then, pagdating doon, meron naman silang binibigay na mga form. 3 form to na kailangan natin fill upan. Okay? So, una, ito yung CS Form 101 revised September 2013. Ayan. Fill upan ko na yung iba. Pero yung iba, hindi ko pa alam. Pero, pagdating na lang doon sa office on April 1, magtatanong ako kung ano yung mga kailangan kong i-fill out doon. Ito rin, meron ding declaration form. Bali, 3 form siya, guys. Meron ding certificate of no pending case, non-conviction of any offense. Okay, so, yun lang naman. Kailangan may original and photocopy kang dala. Kailangan din pala ng birth certificate. Okay, original and photocopy. Guys, in addition, dapat may dala na kayong 2x2 picture just in case. Dapat ready tayo palagi. Tapos yung civil service na nire-require nila na photo, ipapakita ko sa inyo. Tapos wag nyo rin kakalimutan na magdala ng valid ID. So, ang dadalhin ko on April 1, ito. Ayan, meron siyang name, printed name na may signature sa ibabaw. May tamang sukat para dito, guys. Pumunta kayo sa mga Photoshop, gagawa ng ganito. Kasi yung iba, hindi ayos yung sukat. Kaya dapat dun kayo sa mga talagang alam kung paano mag-picture ng for civil service lamang. Tapos, magdala din kayo just in case ng 2x2 picture. Then, don't forget to bring 1 valid ID or much better, you have 2 valid ID na ipapakita. Tapos, babalitaan ko kayo on my next visit on April 1 sa magiging process ko sa loob naman to ng office ng civil service. Kung nagustuhan mo ang video ko at mga tutorials na katulad nito, kindly subscribe and like para updated kayo sa mga susunod ko na videos. Thank you so much. Thank you for watching. Till next time.